5, 4, 3, 2, 1. Ang buhay ng tao ay tulad sa pag-aani ng mga pananim. Minsan masagana, maganda at maunlad. Subalit mayroong mga pagkakataon na ang buhay natin ay puno ng paghihirap at kagipitan. Ang pamumuhay ng tao dito sa mundo ay hindi pantay-pantay. May ilang masagana sa buhay at mayroon din naman salat sa pangangailangan. Ngunit kahit na ang pamumuhay naming mag-asawa ay simple lamang, hindi na bali iyon. Ang mahalaga ay kontento at masaya kami sa kung ano ang meron kami. Kung makukontento lamang ang lahat sa kung ano ang meron sila, tiyak lahat ay makakasundo. Subalit tila babahagi na ng katangian ng isang tao ang maghangad ng kasaganahan at minsan ng sobra sa kung ano ang sapat. Sa bagay, kung iisipin natin, wala namang masama sa pag-asam ng marami, hindi ba? Minsan, iniisip ko rin kung ano kaya ang pakiramdam ng pagkakaroon ng marami. Magiging masaya kaya kami? Ang kayamanan ba dito sa lupa ang basehan ng pagiging masaya? Ang buhay ng tao ay parang isang pananim. Kapag binigyan mo ito ng sapat na tubig, sikat ng araw, pataba at sariwang hangin, ito ay mabubuhay ng maganda. Ngunit kapag ito ay nasobran, maaari itong mamatay. Pahob! Halika muna at kumain. Sa katapusan ng buwan, maaari nang anihin ang mga pala at ibenta sa syudad. Magkakapera na ulit tayo, mahal. Mabuti naman, mahal. Maganda magiging ani natin. Yan ay bunga ng sipag mo sa pagtatanim. Salamat, mahal. Mas marami sanang masasaka at mas mabilis kung may katulong ako. Ngunit hindi pa natin sila kayang bayaran. Ayos lang yun, mahal. Basta't magkasama tayo, hindi pa ba sapat yun? Tara, kumain na tayo. Siya nga pala, inimbitahan tayo ng aking kapatid sa tirahan niya sa syudad. Nais daw niya tayong makita at kamustahin. O sige, mahal. Pumunta tayo sa syudad bukas. Ate, bakit ba ayaw ninyong iwan ang buhay sa bukid? Dito na lamang kayo sa syudad dahil mas uunlad kayo dito. Tingnan mo na lamang kami ni Albert. Komportable ang buhay namin dito. Magagarang kasuotan namin dito. Hindi lang yon, ate. Alam mo ba na tuwing linggo, lagi akong nasa sinihan, teatro at iba't ibang lugar. Hindi tulad ng buhay ninyo sa bukid. Hindi ko ipagpapalit ang buhay namin sa bukid. Marahil hindi kami mayaman, pero masaya kami. Sapat na yon. Sapat? Oo, kung gusto ninyong mabuhay kasama ng baboy at kalabaw. Ano bang alam mo sa pagiging mayaman? Marahil hindi kami mayaman, pero kahit ganun, wala kaming problema. Marahil din, mas komportable ang buhay nyo, mas higit naman ang iyong kawalan. Mas madali ang buhay namin, kahit na hindi kami sagad. Kahit ilang beses pa magbungkal ng lupa, yang magaling mong asawa, mamamatay kayo mahirap dyan sa lupa ninyong puno ng pataba. Ikaw at ang mga anak mo.
Tama ka, mahirap at mababa lamang ang pamumuhay namin, subalit sigurado. Subalit ikaw at ang mga tao dito sa syudad ay napapaligiran ng mga tentasyon. Tama siya. Nagsimula kaming magtanim mula pagkabata. Kung magkakaroon ako ng maraming lupain, hindi ako matatakot sa demonyo at hindi ako nito matatalo. Kailangan kong magkaroon ng maraming lupa. Hoy, Pahom! Kailangan mo na magbayad ng 200 para sa upa ninyo ng lupa. Ano? Bakit naman naging 200? Hindi ba pinarerentan ito ng 50 pesos? Eh ano naman ngayon? Ako ang nangongolekta ng buwis at kapag sinabi kong 200, yun ang ibabayad mo. Kung ayaw mong magbayad, umalis na kayo rito. Mga kapitbahay, narinig niyo na ba? Ibebenta na itong lupain na ating sinasakahan. Ano? Naku naman, paano na tayo niyan? Bakit naman daw ibebenta? Hindi ba masagana naman ang inaani natin? Ayon sa nagmamay-ari ng lupain, may negosyante raw na balak bilhin ito sa halagang napakataas. Mawawalan tayo ng sakahan pa nagkataon. Bakit hindi na lang natin bilhin ang lupang ito? Tama siya at hindi na natin pa kailangan magbayad ng malaking buwis doon sa abusadong kolektor. Sige, sang-ayon ako. Tama kayo, sang-ayon din ako. Ating bilhin itong lupain at palaguin. Sige, sang-ayon din ako. Mabuti naman, sa ganitong paraan, may sasalba natin ang ating kabuhayan. Kanino mapupunta ang pinakamalaking bahagi ng lupain? Sa akin yun mapupunta dahil ako ang pinakamasipag dito. Hindi naman yun makatarungan. Huwag kayong maging gahaman sa lupa. Sa akin yung lupa sa silangang bahagi. Magtalo na kayo sa silangan, basta sa akin ang kanlurang bahagi. Magkasundo nga tayo. Pedro, sa iyo mapupunta ang lupa sa kanluran. Ano? Nariyan ang bahay namin. Magkanya-kanya na lamang tayo sa pagbili ng lupa. Mabuti pa nga. Mahal, maraming lupa na ang nabibili ng mga kapitbahay natin. Habang tayo ay isa pa lamang, kailangan na nating bumili pa ng lupa dahil kung hindi, mawawalan tayo ng kita at maaari tayong magutom. Maaari akong humiram ng pambili sa aking kapatid mahal. Marahil papayagan naman tayong pautangin ng kanyang asawa. Salamat, mahal. Ang lupang ito ay may sukat na 50 hektarya. Pinagbibili ko ito sa katamtamang halaga. Kung hindi nyo kayang bayaran, maaari nyo rin itong paghulog-hulugan sa loob ng 2 taon. Mukhang maganda ang lupa at sapat lamang ang presyo. Sige, bibilin ko to. Ngayon, pirmahan na natin ang kontrata. Ngayong may sarili na kaming lupain, walang sino man ang makakaagong to. Pawis at panahon ang itinuon ko rito, kaya sino man naaapak o manggulo rito, "Hoy, umalis kayo riyan," ay makakatikim ng pasakit mula sa akin. Ngayong may lupa
babalakan ang pisa na ng pagkikipagtuos ko sa demonyo. Nais ko pong mag-aay ng reklamo sa aking mga kapitbahay dahil sa paggambala nila sa aking sakahan at sa pagsira sa aking palayan. At bakit mo ba kami sinisisi sa pagkasira ng iyong palayan? Hindi ba ikaw lang naman ang nagtatrabaho riyan at wala nang iba? Sumusobra ka na, Pahom. Akala mo kung sino kang nagmamay-ari ng lupa, pare-pareho naman tayong magsasaka rito. Hindi ka ba nahihiya? Sinampan mo na ng reklamo ang sarili mong kapitbahay? Huminahon nga kayo. Pahong, balak mo talaga ituloy ang reklamo? Oo, upang matuto sila. Yang lupang yan, hindi basta-basta mauubos. Pero ang pasensya ko, konti-konti na lang. Siya, natitiyak kong siya ang nagnakaw ng puno sa aking taniman. Sumusobra ka na, Pahong. Bakit mo ako pinagbibintangan? Wala akong ginagawa sa lupain mo. Wala ka talagang puso, Pahong. Mamatay ka na ng suntukan. Wala kang puso! Akala mo na kung sino ka. Kahaman mo. Heto na ang napagpasyahan ng hukom. Magbabayad ng 50 kada linggo. Sa loob ng 4 na linggo, ang mga naakusahan bilang kabayaran. Lilipat na kami ng tirahan bukas. Binenta na rin namin ang sakahan. Pareho tayo, Marit. Sa ibang bayan na rin kami lilipat. Kung nagsisilipat na ng lugar ang mga taga-nayon ko, mas maraming lupa na ang maaari kong bilhin. Manager! May alam akong mag-asawang gustong ipagbili ang lupa sa mababang halaga. Maganda ang lupa, maraming nyog at maraming sakahan. Ano ang sa iyong palagay? Gusto mo ba ng lupa? Sige, maraming salamat. Mahal, hindi ba mas maganda na ang lupain natin ngayon? Magiging maganda na ang buhay natin. Maganda na ang buhay natin noon, Pahom. Ngunit nagtitiis tayo noon. Ngayon, mayaman na tayo. Makakabili na tayo ng mas marami pang lupain.